nandiyan pa? O nagtago? Kanina nandito pa eh, kasi ilan mo ng mga barangay, wala pa naman tumatakbo sa baril eh. Hindi pa talaga ako marunong. Wala akong alam sa papasupin ko. Baka mapahamak yung mga kasama ko. So doon natitensa talaga ako. Okay, wala na tanong. Sir, Wala na, 5 minutes sa soup up. okay, Then pagka-load natin, pagkababa natin sa sakyan, yun na yung target natin. Tuturo ko natin. Wala na talaga tong atrasan. Laban kung laban. Pero si Angel, magbago pa kayang isip dahil sa panganib. Kasama ka ba? Hindi, ako hindi ko iniisip. Iniisip ko si ate. Yung live vest ko, yung vest niya, ito napunta sa akin. Di ba? Ay, si, Oo. yung may-ari niyan. May extra ron? Meron siya, promise. Yun ang iniisip ko. Mas ayoko lang maging pabigat sa kanya. Hindi kayo kuya, ingat eh. Ako, sa likod na ako eh. Hindi, sasama kita. Akong nasa likod mo. Wag. Akong mag-guide sa'yo. Basta ayoko lang ng ng pabigat. Sige, tama. Naka-secure ko yan. Okay. Loaded na yan, ha? Pagdating sa van, una, kwento-kwento, ganyan. Tapos pagpatay ng ilaw ng camera, ang tahimik ng lahat. Ang feeling ko naman na kinakabahan na nagdadasal yung mga tao kasi enkwentro nga. So medyo kinakabahan na rin ako. Halos ramdam na ramdam na ang tensyon. Bukod sa panganib, nariyan pa si Angel na dapat din nilang bantayan. Iba eh, takot ako eh, syempre. Pero kailangan ko sumunod na lang sa leader namin kung ano man yung utos niya sa akin. Kasi kung hindi, pwede ako mamatay o pwedeng makapahamak ako ng grupo ko, di ba? Takot ako. Kasi totoo na yun eh. Takot ako, pero ginawa ko pa rin. Pero at the same time, parang iniisip ko na rin na ikukwento ko to after, parang nakasabak ako sa enkwentro. Sir, meron po dyan, sir. May pumuputok dyan, sir, kanina. Eh, sir, hindi ko naman pumuputok na siya. Inisip ko, itong lasengong to, diba, lalasing-lasing ka, tapos magwawala-wala, nagpapuputok ka doon, nandadamay ka ng tao. So, yung medyo nanggigigil na rin ako, pero natatakot ako. Pwede yun.